So ayan mga apo ko, mga ka-surprise. Kung meron pong breakfast at Tiffany si Ann Curtis, meron po tayong breakfast at Opus. So sarado pa po ang mall and nagbe-breakfast lang po ako, ayan. So sisig po iyan. And then kung naalala nyo yung video ko na meron po tayong Canadian ham, meron din po tayo nitong Polish ham naman ngayon. So sabi po nila pwede na daw pong kainin niya kahit hindi luto. Ayan. So that's exactly what we will do. Pag nabitin po ako dito sa sisig, ayan. So tara, ikot-ikot muna tayo habang wala pa masyadong maraming tao. So na-mention ko po, 'di ba, parang ito dito po sa may, ayan. So ikot-ikot po tayo dito kasi meron po ditong yayamanin na parang grocery shop. So ayan po yun. And ayan mga ka-surprise. Siyempre meron silang international flavor. So meron po sila ditong cheese from Spain. Ayan. So ayan, meron din po sila ditong gatas ng kambing. I mean, cheese galing sa kambing. And then ito po yung mga meat section nila. Delicatessen nga. So sorry for butchering it. I mean literally butchering it. Parang ganun. Hindi ko po alam kung ano yung pronunciation ng delicatessen or delicatessen, ganun, whatever it is. Dahil I'm not a French speaking guy. Kung French po yun or France or French, ayan. So itong, except for the ano daw mga ka-surprise, except for the, what do you call this, mga sausage, hindi po yan ready to eat. So the rest mga ready to eat na po itong mga ham na ito. So parang ito po yung talagang gusto kong tikman. So for a small slice like this, it will cost you around 300 ganyan. So good luck naman dyan, 'di ba? Pero hanggang dito lang muna tayo. So ito pa lang so far yung natitikman natin. I mean, matitikman natin soon itong Polish ham. And then meron din po tayo nitong yung from my last video, ito pong Canadian ham. So ayan. So how do we pronounce this mga ka-surprise? Delicatessen. So I've been to Switzerland mga ka-surprise. And so meron po silang mga paganon doon. Pero yun nga, what do you call this? Hindi ko alam may pronounce. So sarado pa yung mall. Ayan. We are at the Opus Mall. So this is a remake of Breakfast at Tiffany's. Pero in my case naman po, breakfast at Opus. Ayun mga ka-surprise. So nakita naman po natin. Parang feeling ko medyo all eyes na sa atin itong guard. So hindi ko po sure kung eto po, kung gano'n yung itatagal ng video natin. Kasi nakita na tayo nung guard na nag-video. So ayan po, international flavors po. Ayan. So cheese from Spain. Ayan. From France. Ayan. From Italy, ayan. Hindi ko na po isa-isahin. And ayan, meron din po silang different kinds of olives. Ayan, yung Kalamata olives. Wow. So ito po yung mga ham nila mga ka-surprise. Ayan. So ayun, yung iba mga ka-surprise, they are looking at what do you call this, yung para bang yung para, di ba, yung tinitingnan niyo yung jewelry, yung sa Breakfast at Tiffany's. She's having breakfast, ganon, and then while looking at the, what do you call this, at the jewelry. Pero ako naman, I'm looking at this Iberico ham. I mean, ham yan. So ayan po siya. And then tingnan na po natin yung nandito nga po pala again tayo sa marketplace. Ito po yung owned by Ayala po ito before, pero ngayon owned na po siya ng Robinsons. So ayan, mga artisans bread. Ayan.
So, ayan po yung mga yayamanin na staples, all the bells and whistles, nandyan po siya. So, kanina, no, nandito tayo sa ano, ito yung inano natin, mga ka-surprise, ayan. So, ito natikman ko na tong Hungarian na yan. Diba? Ang biyata kita. So, ito yung sisig nila. Ayan, so that's exactly what we are eating now. So, medyo hindi na po tayo masyadong magpupush kasi nakatingin na po sa atin yung guard, mga ka-surprise. So, ayan na po. Ito po yung kinakain natin. So ayan, naka 5 minutes pa lang tayo, mga ka-surprise. And magmumukbang videos po ako. Charot, hindi pa, hindi pa ako nagmumukbang videos, mga surprise. Kakain lang po tayo. And kung medyo gaganahan po ako, kakain din po tayo nitong Polish ham. So ayan. So pangutok po tayo din. So, ipupush po natin dito, mga ka-surprise pag ginanahan po ako. I mean, pag ginanahan. Pag nabitin po ako dito sa sisig. Ayan. So, let's see. So again, mga surprise, this is a remake of Breakfast at Tiffany's. But in my case, it is breakfast at Opus. So instead of looking at jewelries, we are looking at the food. So ayan, mga surprise. And we're not just looking, we're actually eating it. Unlike sa Breakfast at Tiffany's, I think hindi yata niya nabili yung jewelry na tinitingnan niya every morning. But in my case naman, mga surprise, yung mga food na tinitingnan ko every morning, it came to fruition. Cheers. Parang sab nung kukuha ka lang na gano'n mo. Update nga pala about dun sa Canadian bacon last time.
nag-video po ako noon. Dito ko rin po yun nabili. And then, ayun nga sabi ko po is hindi po ako sanay kumain ng parang raw. Although ang mga ham is mga, what do you call this? Cook na po siya. You know, smoke, cook, ready to eat, gano'n. And then, nag-video po ako kasi pa ako, just in case na sumakit yung tiyan ko, or in street term nga po, baka pumuromba yung tiyan ko. At least meron po akong, what do you call this, video. And ngayon po mga ka-surprise, meron na naman po tayong panibagong raw. I mean, sabi po nila this one is really fully cooked unlike yung Canadian ham. Ito po sabi po nila is fully cooked daw po siya. Ayan. So, ganyan. So, buksan na po ba natin mamaya? Mamaya na pa, nabusog na po ako dito mga ka-surprise. Hindi ko na muna ipupush ito mga apo. Hanggang dito lang po muna tayo sa sisig. Ayan. Well, yung sisig po nila masarap. Mukhang yung sisig nila is galing from the pork belly na nandun sa kanina tinignan natin. And ayun po. Sige mga surprise, di ko na po papahabain yung video. Kaya ako na pong i-push lahat ng pwedeng i-push dito. Yun lang po.